tayo ng salita ng Diyos. So, medyo nakakabahan. Okay lang po kasi ganun talaga. Kailangan natin paglaban ng salita ng Panginoon. So, ano po. Para sa Panginoon po ito eh. Kaya kailangan natin. Vlog mo yan. So, ang ating ano ngayon, pag-usapan natin tungkol sa Biblia ay yung title natin ay More About Jesus. So, ibig sabihin, marami pong patungkol kay Kristo mula sa ngayong positive. Iwasan natin muna yung mga negative na ano, tungkol kay Kristo talaga para may taas natin ang Panginoon. So, So ito po yung verse sa Biblia na to na pabasa na natin sa pili sabay na tayo magbasa. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. So matagal ko na po itong naano sa akin, no? Na parang tinutok ko na po ito lagi yung patungkol dito eh. Minsan ko lang ito narinig eh. Pero nakasulat talaga ito sa Biblia. At ito yung nagpalakas sa loob ko na and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. So, sa panahon ni Jesus, nung nangangaral si Jesus, so ang ginawa ni Jesus, marami pala sa ibang mga matanda na, na ginawa niya sa harap ni ng mga disciples ng yung panahon na hindi pala sinulat sa Biblia. So, ganito po na, ito po na, nagtaga ako sa, ngayon palang si Jesus na hindi niya sinulat sa Bible. Parang palakas na loob sa mga, para sa mga Kristiyano, ano? Isipin niya mga Kristiyano, ano kaya yun? No? Ano kaya yung hindi pa sinulat? Kaya nagpalakas loob sa mga tao, sino kaya tingnan ko sa Biblia? Para makikita natin ano kaya yun. Ginawa ni Jesus ng panahon, pero wala eh, yun lang yung sinabi si Jesus dito, no? Meron sana sinulat na, hindi pala nakasulat sa Bible yung mga ano, may mga himala sa na ginawa si Jesus ng panahon. Pero ngayon, only for others to truly is Jesus. So sabi dito, maraming mga ibang mga matanda ang tunay na ginawa si Jesus sa piling ng kanyang mga disipulo na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, ang importante na po yung ginawa ni Jesus na para tayo ay manampalataya kay Kristo. Ang importante yung sinulat ni Kristo sa Bible. Para tayo manampalataya sa Kanya. Yan po. Yan. Minsan kasi, may mga ibang Kristiyano din minsan na parang nag-aalanganin. No? Nag-aalanganin sila sa atungkol kay Kristo. Minsan, nanghihina. Dahil, yun nga. Yung iba nagtitiwala din, naghahanap ng patungkol sa Bible, kagaya ng ganyan na sulat sa Biblia. Hinahanap yung patungkol na, magbabasa ko ng Bible para malalaman ko kung ano kaya yung sinulat ni Jesus, bakit wala ko sa Biblia. Parang yung utak mo, nagpunta mo lang yun. Palaging umuti kayo yung Bible, ano kaya yun? Mapaisip ka eh, no? Kasi, ano kayo, bakit di sinulat? Parang ganun, nababasa mo, parang hanapin mo ba yung, parang encourage ka ng para hanapin, magbabasa ka ng Bible para mapuntahan mo yung hanggang mabutan mo yung mga ano ni Jesus, yung sinulat niya sa Bible. Para ma-encourage ka, hanapin mo lagi yung sinulat ni Jesus doon na patungkol sa Kanya. Kaya yun po yung inano ko, ang title natin ay More About Jesus. Kasi marami pong mga ginawa si Jesus, puro positive na patungkol sa hanggang pagiging Diyos ni Kristo. Yun po na kaya yun po aking napasok po sa More About Jesus patungkol sa ano, bakit more about Jesus yung title. Yun po, no? Salamat po. Ano man sa inyo?
patungkol kay Jesus din po ito ang ano natin, no? Parang i-message natin ngayon. John. Pwede pabasa dito? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So, meron po yan na sinabi dito ni Jesus. Noong panahon pa lang ay si Jesus na at si hanggang ngayon ay si Jesus pa rin, no? Sabi na ni Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. No? Bago pa man si Abraham, ipanganak, ay si Jesus na. Yun po yun. Sinabi ni Jesus na. Kaya mo about Jesus, kaya yun na mo sa tagal-tagal ko na rin po na sa salita ng Panginoon, yun po na lang may encourage na sa salita ng Diyos. So, sabi ko, si Jesus pala, or nung panahon, ang una at ang huli ngayon, si Jesus pa rin. No? Yun na po nakakami sa akin. So, meron pa po yung kaya video laktas-laktas po. So, talaga sa inyo. Palakas sa loob natin. Minsan kasi may mga Kristiyano na hihina, minsan nawala ng tiwala sa Biblia. Mas inuna pa yung ibang bagay dahil sa parang wala silang masyado nakikita sa katotohanan ng Biblia. Mateo 28 verse 18. So dito, mabasa na ako nito ulit. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. So sabi sa Jesus said and speak unto them, all power is given unto me in heaven and earth. So sinabi ni Jesus noon sa mga kasama niya doon sa mga disciples ni Jesus, sinabi niya na ang lahat pala ng kapangyarihan, sabi niya, and Jesus said, and speak unto them, all power is given unto me in heaven and earth. Si Jesus at lumapit at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa atin. Ito yung sinabi ni Jesus. Maganda po, no? Ano ang sinabi ni Jesus? Kaya doon ako na-encourage na talaga si Jesus ay Diyos. Pero hindi niya talagang sinabi kayo. Minsan mga iglesia ni Manalo, sinasabi nila doon na si Jesus hindi Diyos. Pero kung basahin mo talaga yung Bible, yung nabasa mo talaga, unawain mo, kahit hindi sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Parang parables, pero parabula lang po niya yun. Pero sinabi ni Jesus siya talaga ay Diyos. Kailangan binigay niya ang langit at ang lupa, ibigay na sa atin, sa kanya. Ang langit at lupa, ay naibigay na sa atin. Jesus nagsabi nun. Kaya more about Jesus po yung title natin. Patungkol kay Kristo. More about Jesus, sabi na dito, yan po, ibinigay kay Kristo ang langit at ang lupa. Kaya siya na maghari. Sa kanya na tayo magdasal. Purihin natin ang Panginoon, si Jesus. Kagaya nung ginawa niya sa atin, na niligtas niya tayo sa kapamakan, sa impyerno sana tayo dapat, niligtas tayo ng Panginoon. Yun ang ginagawa ng Panginoon. Magaganda po, no? So, yun po, si Jesus, makapangyarihan, siya yung dapat na niya sambahin. Kagaya ng iba na iba-iba yung mga sinasamba nila. Sabi sa Biblia, si Jesus pala ay maghahari sa langit at ang lupa, sa kanya na ngayon. Si Jesus po binigay sa langit at ang lupa. No? Ulitin ko, Jesus came and speak unto them, all power is given unto me in heaven and earth. Yun po. Saan tayo? Ito yun sa... Babasa ulit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung sinabi ni Jesus, yun ba ilang ni Jesus sabi ng pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos.
Kasi Jesus pa rin nagsasabi nun. Sabi, sa pasimula daw ay ang salita. Sino yung salita? Si Jesus. Walang iba, si Jesus pa rin. No? Nung una, si Jesus pa, bago di pa ginawa ang mundo, nandun na si Jesus. May famous mong verse na ito sa Bible. Sabi dito, ang pasimula daw ay ang salita. At ang salita ay kasama na ng Diyos. Sino yung kasama ng Diyos? Sino yun? Si Jesus, walang iba, no? Ang Panginoon ni Jesus ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. So, walang iba, si Jesus pa rin. Diba? O kaya, mga kapatid, huwag kayo mahihina para sa atin dito. Ngayon, nandito tayo. Wala kasi natin yung loob natin pagtiwalaan doon sa Panginoon. Nakita na ni Jesus doon sa Biblia na siya ay makapangyarihan. Siya ay Diyos. Kaya, ang tinataas natin dito lagi si Jesus. Makapangyarihan. No? So, sa ito naman, dito naman sinasabi dito, the same was in the beginning with God. So, sabi dito, ito rin ang pasimula ay kasama na ng Diyos. No? Sino yung tinutukoy dito si? Jesus. No? Kasama pa rin siya ng Panginoon. Noon pa lang, una at ang huli. So, ito nga, may sa wakat-wakat mo yung ano ko. Naman sa Revelation. Sa Revelation, meron din na parehas din na sinabi doon. Naman sa Revelation. Revelation 1:8. Sabi dito, babasa na ulit. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Sinabi ni Jesus dito sa Revelation. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang kawakasan. Sinasabi ng Panginoon na siya ngayon at siyang nakaraan, na siyang darating na pinakamakapangyarihan. Opo, yun sinasabi ni Jesus. Kung siya ay darating, nangyayari po yun. Amen? Amen. So, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang kawakasan. Sinasabi ng Panginoon na siya ngayon at siyang nakaraan, na siyang darating na pinakamakapangyarihan. Amen. Opo, yung sinabi niya ni Jesus. So, yun naman. John 8 verse 2. Basa din ako nito. Basa ba ito? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Sabi ni Jesus, sinasabi sa kanilang Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa dumating si Abraham ay ako na. Yan yung sinabi ni Jesus. Pinaulit na po natin yun, no? So, dito na natin sa Exodus. Ayan natin. Exodus. Okay. May kaparehas po siya na nabanggit dito si Jesus. Mula sa John 8 perspective. 14 tayo. May binanggit si Jesus dito. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou see unto the children of Israel, I am that sent me unto you. Sabi ni Jesus sa Exodus 3. Okay. At sinabi ng Diyos sa kay Moises, isinuko si Moises kaya sa Panginoon, ako yung ako nga, yung sinabi ni Jesus. Ako yung ako nga. So, sino kaya yung ako nga? Sino yung tinutukoy din na ako nga? Ako yung ako nga, sabi ni Jesus. Sinabi ng Diyos kay Moses, and God said unto Moses, I am that I am. So sinabi din, sino yung I am? Tinutukoy dito.
Jesus, walang iba po, no? Yun po ang tinutukoy dito mga kapatid, na si Jesus po ang tinutukoy na ako yung, same po sila sinasabi dito sa John verse 58, John 8 verse 58 na sinabi doon, Jesus said, Jesus said, and speak unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Kasi sabi na, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kasi na may binanggit dito sa Exodus, nung panahon kasi, before Exodus, hanggang Exodus sa kanyo eh. Si Jesus pa rin yung tinutukoy dito sa Old Testament. Amen? Amen. Sabi ang God said unto Moses, I am that I am. And he said, shalt thou say unto the children of Israel, I am that sent you unto you. Sabi dito, sabi ng Jesus, at sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanya sinasabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Ay sinubo ako sa inyo, ni ako nga. So sinabi, sino yung ako nga? Sino kaya yung ako nga? Si Jesus. Walang iba po si Jesus. Amen? Si Jesus po. Lagi kaya mo about Jesus. Kaya marami po patungkol kay Kristo. Hindi po talaga namin puro positive po yan. Hindi po yan negative. Ayun. Meron din dito patungkol kay Kristo. Sa dito ng kaligtasan. Romans. Meron din dito sa Romans. Romans 10:9. Patungkol pa rin kay Kristo. So, reading natin yan. Yan o. Romans 10. Romans 10. Romans. But if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sabi ng sabi, sapagkat kung ay papahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya sa iyong puso na binuhay sa ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maligtas. Malinaw po yung sinabi dito. Ang tinutukoy ka dito tungkol kay Jesus. No? Kung ikaw dahil nananampalataya sa pangalan ng Panginoon ay na mula sa iyong puso, ikaw ay maligtas. Yung malinaw po yun. Ito si Jesus pa rin na nagsasabi. Sa 13. Romans 10. Mabasa ang ulit. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So meron binanggit ka na pangalan po sa 13, sapagkat ang lahat ng nagsitawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Malinaw po yun. Sino nga yung pangalan na yun? Jesus. Walang iba, diba? Si Jesus pa rin. Hindi lang niya sinabi na pangalan ni Jesus. Kaya maraming patungkol kay Kristo. Pangalan lang sinabi doon eh. Sino kaya pangalan na yun? Kasi namang natawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Sino kaya pangalan? Walang iba si Jesus. Diba? Ang ganda ng Bible. Kaya yung iba nangihina. Minsan niya, Kristano, yung ibang nawawala sila nila eh. Nawawala sila ng tiwala. Kasi di nagbabasa. Ako din minsan, minsan nakakalimutan ka rin magbasa. Pero hindi ko nakalimutan yung Panginoon. Kasi kung wala kang Panginoon sa buhay, wala, kumawa ka rin. Hanggang may kaya ka, hanggang may lakas ka, kayanin mo. Hanggang dito ka sa church, lakasan mo loob mo para sa tinuturuan tayo ng iba. Okay lang yan, minsan na-open tayo. Okay lang yan, lakasan ng loob nyo. Ito, sa Panginoon, walang imposible yan mga kapatid. Ito, labanan nyo yung loob nyo. Panginoon kayo lagi. Pag tinuturuan tayo, magpatulong tayo sa mga natin. Hindi tayo, kasi kung hindi tayo matuturuan, minsan yung mga kapatiran, yung mga ibang labas, matigas ang ulo. Yung totoo niyan. Kaya pag may wisdom ka,
pananampalataya sa Panginoon, tuturuan ka ng Panginoon. At magkamali tayo, tutuloy tayo, susubukin tayo, marami yan. Mga kapatid, yung totoo, labanan nyo, mga lalaki, babae. Labanan nyo yung sarili nyo, at dito kayo sa church. Tutuloy lang kayo. Tutuloy sa Panginoon, basta magpatuloy tayo. Yun po yun. Nandyan kayo sa ngayon, kasama tayo. Halos-halos dito tayo dito, minsan lang wala, yung iba eh. Kaya iba, nauna yung makamundo kaysa sa tao eh. Kasi nauna yung tao kaysa Diyos. Kaya wala sila dito ngayon. Marami silang magawin. So yun po namin, pagkasala sa Panginoon, mag-pray, manalangin. Araw kilos, di natin malaman, magtingin mo na, umulat mo sa mata mo. Baka mamaya nakalimutan mo na yung manalangin. Bulat mo na sa paglabas mo, ang pagpanalangin, nakalimutan ka agad. Mas maganda yung nakikita mo, manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, salamat, nagising ako. Hindi nyo din na ba napapansin dito na may blessing tayo minsan? Mananalangin ako sana, Panginoon, may tatawagin ng Panginoon dito, magsuluhin na. Ito man talaga binigay ng Diyos, si Joshua. Kung nagpanalangin natin, si Joshua, suluhin na. Sana, ganun din kayo. Ayan, nandiyan si Pastor na nag-ano sa atin. Dinig lang tayo kay Pastor. Natututo ako. Sumasama ako kay Pastor. Ang totoo niya. Nakita kay James. Ako tayo, mang ako na. Wala akong alam. Ang alam ko lang dati yung panahon. Kayabangan. Pero dito ngayon, salita ng Diyos. Nag-ano sa atin. Tuloy lang kayo. Tinuturuan kayo, patuloy kayo. Sa mga lingkod ng Panginoon. Dito yun. Mga patuloy mo. Tayo sa John. Para pa sa atin ng Panginoon, si John. Ay, kasi. Si John. So, yes. So para mapasa atin ng Panginoon, anong gagawin dito? Sabi dito, whatsoever transgresses and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. So sinabi dito, ang sino mang hindi nanatili sa doktrina ni Kristo ay hindi sumasa kanya ang Diyos. Siya lang nanatili sa doktrina ni Kristo ay taglay pareho ang Ama at ang Anak. So ngayon, mga kapatid, ang tinutukoy sana dapat dito yung mga kulto. Pero isama natin yung dito, yung iba. Matagal na sa biglang umalis. Binago nila yung mga ni Kristo. Kagaya ng si Lisa Limanalo, lahat ng mga ngaral dyan. Binago nila yung ni Kristo. Sumasabi, dito na sila, baptist. Umalit pa doon sa ibang religion. Tapos patuloy na sila na may alam na sila, may sa atin, may alam na tayo, biglang tayo umalis dito sa church. Tapos binago natin yung doktrina na iba tayo. Hindi sa atin ang Diyos. Hindi sa atin. Isang Panginoon sa atin. Kaya ligtas tayo, lumapit na tuloy ka dun sa Iglesia ni Manalo, kahit sa church na hindi walang kaligtasan. Mawawala sa atin yung Panginoon, sabi dito eh. Kung sino mang nanatili, sino mang sumusuway at hindi nanatili sa doktrina ni Kristo, ay hindi sumasa kanya ang Diyos. Siya na nanatili sa doktrina ni Kristo ay taglay pareho ang Ama at ang Anak. So ngayon, hanggang nandito tayo, nanatili tayo sa salita ng Diyos para matuto tayo, may alam tayo. Pagpatuloy natin yan para sa atin, sumasa atin ang Panginoon. Kasi pag umalis tayo, may alam na tayo. Yung iba, seksiyalisan. Alam natin, mapupunta sa iba, mababago na yung doktrina na kalaman nila, mawawala na yun. Hindi na sila gagabay ng Panginoon. Tayo nandito, nagpatuloy tayo sa doktrina ni Kristo, nandito tayo, sumasa atin ang Panginoon. Yun po yun. Hindi po yun nawawala. Kasi hanggang nandito tayo nagpatuloy kay Kristo. Pag hindi ka nanatili, hindi sumasa kanila, yes, sila sabi na si Kristo tao. Hindi naman sinasabi sa Biblia na si Kristo tao. Ano sinabi doon? Kasi si Jesus. Isa talagang may tinang na tao. Hindi ko yun. Na hanggang ngayon, nandito tayo, panatuloy natin
sarili na matutunan sa salita ng Diyos. Ang pilihan na tinuro sa atin, nanatili pa rin na sana andyan pa rin sa inyo kahit mga isa church na to. So, napakaganda po, no? Kasi naman daw sumusuway at hindi na napili sa pilihan ni Kristo ay hindi sumasakanya ang Diyos. Amen. So yun po, manatili tayo para sama sa atin ang Panginoon. So, yun po. Pero po, Pastor. Tayo po'y tumayo at manalangin. Bukas pray. Panginoon, salamat po sa yung mga salita, Panginoon. Ito napaliwanag po yung pagkakaan, Panginoon. Salamat po na ginagabayan mo ko sa araw na ito, Panginoon. At gabayan mo rin yung mga bawat isa pang mga kapatiran na nandito. Sana po sila, Panginoon, na maging dakila din sila, Panginoon, na yung utusan, Panginoon, na ipahayag ang mga salita. At talaga na sa mga nandito na tinig na sana sila magtigas ng ulo, masunurin para sa kanila din ito, Panginoon. Kasbasan mo yung bawat isa na aming pinuno na pagkapagsalita dito, Panginoon, aming harapan na aming isa ay palikwilayin pa, Panginoon. Meron na mga kapatiran nandito, gising, wala silang sakit, Panginoon. Gabayan sana ang bawat isa. Kung matuto pa kami, Panginoon, kung meron man kami mali, mga po may tuwid namin ito, Panginoon. Salamat po sa iyong pangalan na kami ay ito magbigay sa amin ng lakas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.